Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So alam naman ng karamihan na ang malaking tagumpay ni former undefeated and 5 division champion Floyd Mayweather Jr. ay ang matalo niya ang dalawang pinakasikat at legendary sa mundo ng boxing sports na sina, former 8 division world champion Manny Pacquiao at 4 division world champion Canelo Alvarez. Ngunit sa interview nito ay mismo si Floyd Mayweather Jr. na ang nagsabi na mas malakas daw itong si Manny Pacquiao kay Canelo Alvarez. Dagdag pa ni Floyd Mayweather Jr. ay wala daw sa kalingkingan at sobrang layo daw ng agwat ni Manny Pacquiao kay Canelo Alvarez pagdating sa estilo, lakas, bilis at iba pa. Si Manny Pacquiao daw ay talagang halimaw pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Lalo na kung makikipagsabayan ka sa lakas at bilis nito. Aminado din si Floyd Mayweather Jr. na talagang mahirap kalaban itong si Manny Pacquiao. Dahil talagang gutom na gutom pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Dagdag pa ni Floyd Mayweather Jr. ay talagang mahirap basahin at hulaan ang mga galaw ni Manny Pacquiao. Nakakalito at kapag hindi ka mag-iingat ay talagang may paglalagyan ka sa kanya, dahil isang pagkakamali mo lang ng depensa at galaw kay Manny Pacquiao ay tiyak bagsak ang aabutin mo dito. Kapag umatake na itong si Pacquiao ay talagang umuulan ng iba't ibang kombinasyon, kaya dapat matibay ang iyong depensa pagdating sa offense niya. Pahabol pa ni Floyd Mayweather Jr. na hindi katakataka na naabot niya ang 8 World Division Champion dahil sa taglay niyang lakas bilis at galing sa ibabaw ng boxing ring. Tinanong naman si Floyd Mayweather Jr. patungkol kay Canelo Alvarez kung ano ang masasabi niya sa lakas estilo at iba pa ni Canelo Alvarez pagdating sa ibabaw ng boxing ring. Ayon kay Floyd Mayweather Jr. ay hindi maitatanggi na isa si Canelo Alvarez sa may pinakamalaking pangalan sa mundo ng boxing sports. Ngunit kung marami siyang papuri kay Manny Pacquiao ay halos kabaliktaran naman ang sinabi ni Floyd Mayweather Jr. patungkol kay Canelo Alvarez. Dahil ayon kay Floyd Mayweather Jr., ang pinakamadaling laban niya ay yung makalaban niya si Canelo Alvarez. Napakadali lang daw basahin ang kanyang mga galawan at madali rin itong counter-attack. Mahina daw ang depensa ni Canelo Alvarez dahilan na mabilis itong pasukin at atakihin. Pati galawan daw ni Canelo Alvarez ay talagang mahina at mabagal. Sinabi rin ni Floyd Mayweather Jr. na talagang walang bilib ito kay Canelo Alvarez. Hindi daw niya lubos akalain kung bakit marami ang human hanga at bumibilib sa kanya dahil para kay Floyd Mayweather Jr. ay isa itong mahinang nilalang. Dahil sa buong 12 rounds ng kanilang laban ay halos binugbog lang ito ni Floyd Mayweather Jr. nang walang kahirap-hirap si Canelo Alvarez dahilan ng kanyang pagkatalo. Davey boy. Mayweather with the jab, the right hand in the jab. He's got to get inside, even though he's lining it up. He has to and that's what he's doing now. Floyd has decided. Shot by Andrew Dundee. Solid right hand over Rose, but he can't do anything with it. Back in the ropes. Damako naman tayo sa iba pang mga balita. Matapos ng mahigit 2 taon na pamamahinga, lalaban muli sa ibabaw ng boxing ring ang nag-iisang The Filipino Flash na pambato ng bansang Pilipinas na si Nonito Donaire Jr. Para harapin itong si Andres Campos ng bansang Chile, paglabanan nila ang interim WBA World Bantamweight title, na magaganap sa bansang Argentina. Kilala si Nonito Donaire sa kanyang pambihirang lakas at bilis ng kanyang left hook, na marami nang nabiktima nito. Makikita sa tail of the tape na talagang lamang dito si Nonito Donaire Jr., kahit saan aspito. Kinalaban ni Nonito Donaire Jr. aka The Filipino Flash si Raul Martinez ng bansang USA, paglabanan nila ang IBF at IBO World Flyweight title. The Philippines in the first couple of days he was dropping some of his weight because of the humidity. He was very concerned about it. With the right hand and the crowd reaction, Martinez is going backwards. Donaire's trying to take care of business. They had a little. Donaire is a very powerful puncher, and always gets. Oh, the left hook on the chin, and down goes Martinez. He's shaking it off. Did we mention the left hook? Counter left hook will really hurt you, and that was the punch that hit into Archinia. Down goes Martinez for a second.
Makikita natin dito na sa unang round pa lang ay talagang pinatumba agad ni Nonito Donaire itong si Raul Martinez, ngunit ito ay tumayo pa rin at pinagpatuloy ang kanilang laban, ngunit talagang malakas itong si Nonito Donaire Jr. at muli niya itong pinatumba. Sa pag-umpisa ng round 2 ay talagang binamba ng malalakas na suntok ni Nonito Donaire Jr. itong si Raul Martinez. Umabot pa itong si Raul Martinez ng round 4, bago ito tuluyang bumagsak, na sanhi ng kanyang pagkatalo. Matapos ng mahigit 2 taon na pamamahinga, lalaban muli sa ibabaw ng boxing ring ang nag-iisang The Filipino Flash na pambato ng bansang Pilipinas na si Nonito Donaire Jr. Para sa harapin itong si Andres Campos ng bansang Chile, paglabanan nila ang interim WBA World Bantamweight title, na magaganap sa bansang Argentina. Kilala si Nonito Donaire Jr. sa kanyang pambihirang lakas at bilis ng kanyang left hook, dahil marami nang nabiktima ito, makikita sa tail of the tape na talagang lamang dito si Nonito Donaire Jr., kahit saan asp ito. Taon 2023, ika-10 ng Hunyo, naglaban si Andres Campos kontra Sonny Edwards, para sa IBF World Championship match, ngunit hindi nagtagumpay itong si Andres Campos. What he does. Oh, lovely low left hook. What a wild right hand and a lovely shot to that. And we're already seeing here. Let's run to the fight. Edwards clearly determined to show that he. Taon 2024 na ika-4 ng Oktubre, nilabanan ni Andres Campos si Joselito Velasquez. Manos de Andrés Campos. Es lo que tiene Andrés. Cuidado que la volada fue bonita. Y con el trabajo lateral de 4 golpes. Lo hizo trastabillado. Ataca abajo. Andrés Campos lastimado. Vende el protector bucal. Y trata de responder y le dice a Joselito: no pasó nada, Iñaki. Conectando la mano izquierda de la 100 derecha del chileno Charlie, lo que trabajó en San Diego Joselito Velázquez, volumen de golpeo y potencia e intensidad. La gresca es abierta. La gresca es completa. Apenas llevamos medio episodio, Marco. Y a pesar de que está equipo aquí en Chile no hay tanto boxeo, pero este también tiene cualidades, tiene aguante, pero Joselito lo veo diferente, lo veo fuerte y este golpea el cuerpo. Sí, trabajó la fortaleza física, el acondicionamiento y sobre todo, ¿sabes qué? Las combinaciones. Ha sido nutrida la combinación hasta el momento. Vuelve a atacar abajo, se levanta Andrés Campos y vuelve a tocarlo de manera lateral. Intenta otra vez a tratar de bajarle los guantes. Entra por abajo, doble guadaña, doble gancho. Intenta por arriba otra vez. Vuelve a aparecer a la izquierda, Barbie. Sí, combinaciones de 2, 3, 4 golpes, no se queda con un solo golpe y eso le está ayudando a Joselito. Y la verdad que este chico ya no sabe ni por dónde viene, se está cerrando bien en su guardia para tratar de aguantar este round. Y mira, nada más mete el hombro ligeramente, sí, Campos, Sí. lo que tienes que no ha soltado el centro del cuadrilátero, solo una ocasión, cuando Joselito lo hizo trastabillar otra vez con la derecha, vuelve a trabajar, se amarra ligeramente, cuidado que lo levanta con upper de izquierda, 26 segundos y contando, Jackie. Carlos Barragán y Saúl Ríos acompañando a Joselito, parte de la esquina que ha comandado Eddie Reynoso y que ha mandado con Joselito Velázquez. Buena combinación, miren Andrés Campos, ya las manos ya se las mueven del castigo que tiene, ligeramente inflamado el ojo derecho, Iñaki. Sí, correcto, por parte del sudamericano Charlie, y la potencia de golpes también trabajada con Christopher Rosales, próximo contendiente al título del mundo del peso mosca del CM. Sí, por supuesto, y será justamente en Oriente. Te escucho, Barbie. Sí, la verdad, asustando muy bien su golpe, tirando más de 2 o 3 golpes, que es lo que me gusta, esas combinaciones largas y le están... Lanza primero a la izquierda, mano. ¡Durísimo! Un gancho de izquierda que se acaba. Para Joselito. Vuelve a atacar abajo y arriba. Vuelve a soltarle volado. En terreno cortito. Tambalea otra vez el chileno. Vaya momento. Una vez del golpe. Y se... Dumako naman tayo sa iba pang mga balita. So former 3 World Division Champion Cuadro Alas Jonriel Casimero, gumawa na naman ng wrong move, patungkol sa undercards ng Terence Crawford vs Canelo Alvarez. Unang-una kaya hindi si Jonriel Casimero makakasali sa undercards Crawford vs Alvarez sa kadahilanan na may problema ito sa kanyang US visa, dahil sa Amerika magaganap ang labanan Crawford vs Alvarez. Nasabi ko na mali ang kanyang galaw dahil kinausap lang ng Team Casimero si Turki Alalshik sa pamamagitan lang ng Facebook post, na hindi naman tama na pamamaraan upang kontakin ang management ni Turki Alalshik, dahil para sa mga ganyang malalaking tao ay dapat talaga na formal kang makikipag-usap. In short, the best sana na ginawa ni Cuadro Alas Jonriel Casimero ay gumawa sana siya ng sulat sa pamamagitan ng Gmail, para kahit papano ay formal itong mabasa ng pamunuan ni Turki Alalshik.
Or pwede naman makiusap si John Riel Casimero sa dati niyang promoter na si Masayuki Ito na makipag-ugnayan sa pamunuan ni Turki Alalshik. Sa ganitong paraan ay baka sakali na magawa ng paraan ang kanyang pagsali at pag-ayos ng kanyang US visa. Nakakalungkot isipin na ang isang magaling sana na boksingero na magdadala ng bandila ng bansang Pilipinas ay walang magawa kahit gustuhin man niya. Ayon naman sa mga fans ni Cuadro alas John Riel Casimero, ay kailangan niya babaan ang kanyang pride at makipagsanib puwersa na sa Team MP Promotion at makipagbati na kaya Sean Gibbons, dahil tanging si Sean Gibbons lang ang makakatulong sa kanya sa ganitong pagkakataon, pero malay natin may isang promoter na maglalakad sa kanya hindi natin alam. Sa ginawa ni John Riel Casimero na pag-post lang sa Facebook page niya para kontakin si Turki Alalshik ay talagang hindi ito papansinin dahil hindi tama ang pakikipag-usap niya dito. Ayon sa post ni Turki Alalshik, "The world will be watching Riyadh season's Canelo Alvarez-Terence Crawford fight of the century on Netflix, and for that I want to load the undercard with young hungry fighter, who deserve the chance to perform under the bright lights. These are the some of the names I hope to see fighting in Las Vegas on September 13, led by the ring champion Junto Nakatani. If you are interested, you and your teams know how to find me." Dagdag pa dyan ay naglabas na ng pangalan si Turki na posibleng mapasali sa undercards ng Crawford vs Alvarez. Ito ay sina Christian Mbili, Mohamed Alakel, Reto Sutsumi, Justin Viloria, Emiliano Alvarado, Jamar Tali, Abdullah Mason, at Nish Antdev. Ano sa tingin nyo guys, ano kaya pwedeng gawin ng Team Casimero para makasama sa undercards na ito? Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo lagi. Okay, alright.